The Lord is good. Hallelujah! Praise the Lord. I just take the opportunity to thank you all kahit wala po ako last Friday. May tunog, may ayan. Ayan, last week po wala po ako dito. Pero tuloy ang gawain kasi this is not my church. This is God's church. Amen po ba? Hallelujah! At natutuwa po ako kasi as I look back, nag-worship tayo kanina. Sabi ko, Lord, thank you because noong mga panahong kakaunti lang po kami, nagpatuloy tayo. Amen. Noong mga panahong kami-kami lang din ang kumakanta, kami-kami lang din, wala tayong full band, pero nagpatuloy kami na nanampalataya sa Panginoon. We carried on, nagpatuloy tayo, and the Lord has brought in a lot of talented people, anointed, amen, musicians, worship leaders, dumadami na, amen. Purihin ang Diyos, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen. This is not my doing, this is God's doing, amen. Ang kailangan lang po natin makinig, amen, at gawin ko ano yung kalooban po ng Panginoon. Amen. So, I thank God sa ginawa ni Lord. Naka-online po kasi tayo, hindi pwedeng mag-update ng mga pangyayari sa mga pinaggagawa namin during the weekend. But I just want to give you a glimpse of it. We had a wonderful mission trip ni Sister Jen. Asan ba si Sister Jen? So it was beautiful kasi sabi ko, ayokong ako lang ang maka-experience nun. At least meron akong churchmate na naka-experience. And I thank God sa buhay din ni Sister Jen. She's an encouragement din sa akin. Kasi siya yung rider ko. Mag-isa. Nagmamaneho ako sa Saudi. Wala akong internet. So ang hirap. Pero at least the Lord is good. Nakabalik din po kami. And ang ganda ng ginawa ng Panginoon. I just don't wanna share it here online kasi tayo siguro on an offline meeting I could share a bit of it, but I want you to know that the Holy Spirit is moving. May ginagawa siya. Amen. May ginagawa siya and alam ko patuloy siyang kumikilos even in this Middle East na kinalalagyan natin. Amen. So the Lord wants this church to be prayerful. Kaya po, we are engaging in prayers. Kanina po, though we spend longer time, but then we want the presence of the Lord to come in this place. Amen. So, muli, I just want you to bow, close your eyes, and let us pray once again. Heavenly Father, we thank you for the opportunity that your word is being spoken freely in this part of the globe, Lord God. We thank you for the opportunity, Panginoon, na muli mag-gather kami, magpalakasan, Panginoon, at ang iyong salita ay patuloy namin pag-aralan, Panginoon. Lord God, I thank you, Lord, that you have chosen me, Lord God. Itago mo ako sa iyong likuran. And Father, let your words come alive. Lord, let your words, oh God, that I will, Lord God, speak, Lord God, ay salita na nagmumula sa iyo, Panginoon. And you will put life, Lord, it is empowered. Lord, your words are alive and active, Lord God. Babaguhin niya po kami, Panginoon, Lord. Lord, hindi ko kayang baguhin ng tao, pero ang iyong salita, Lord God, ang babago sa aming lahat, Panginoon. And so we entrust our lives unto you. Every heart, Lord, na naririto ay tunay nga, Lord, pinagkakatiwala namin sa iyo. Lord, you are the surgeon, oh God. Lord, do the miraculous, Panginoon. Ikaw po ang magbago ng puso namin, Panginoon. Lord, kung ano yung kailangan mong gawin sa puso ng bawat isa, Lord God. Lord, you will change our hearts, oh God, with a heart of flesh, oh Lord God. Lord, willing to obey what you want us to do. Marami pong salamat, Panginoon. Ngayon pa lang Lord God, binabalik na po namin sa iyong kaluwalhatian at tunay nga naniniwala po kami may ginawa ka na sa aming kalagitnaan. In Jesus' name we pray. Amen! Hallelujah! Woo! Amen! Maingay dapat ang church. Amen. Dahil buhay ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen. Welcome po sa mga first-timers. May nakita ako mga first-timers. Brother
yeah, Brother Wilfred, Kuya Neil, Sister Grace, sino pa po ba? First time lang po nag-attend ng church. Kuya Sunny, ayun. Visitor, ayan. Praise the Lord, hallelujah. And hindi po aksidente mga kapatid na nandito po kayo sa church. Welcome po pala kay Sister Grace from the Philippines. Kakarating lang po niyan. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. I'm just looking at my glasses po. Hindi ko mahanap. Let us read Acts chapter 1 verse 8. Basahin po natin. May nakita akong kanina may suot na t-shirt na Acts 1 verse 8. Sabi ko, brother, yan ang preaching ko ngayon. Glory to God. Hallelujah. Basahin po natin ang sabay-sabay. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Hallelujah. Sa mga paborito ko po, mensahe ng Panginoon sa atin na tayo po ay pagkakalooban po ng Panginoon ng kapangyarihan. Amen. Kapag po tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa ating buhay. Amen. The Holy Spirit, amen, ay tunay nga na sino pa tinanggap ang Panginoong Hesus sa kanyang buhay? Meron kang relasyon sa Panginoon. Amen. Sa mga hindi pa po nag-amen, alanganin pa po siya. Mamaya mag-pray po tayo. I pray na bawat isa sa atin naiintindihan po natin ang sakripisyo ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Amen. Na tayo po'y tinubos sa ating mga kasalanan. Amen. And kapag tinanggap mo ang Panginoong Hesus sa puso mo bilang iyong Diyos at sariling tagapagligtas, kasama po nun ay may banal na spirito, presensya ng banal na spirito sa atin pong lahat. Amen. And sabi sa Acts 1 verse 8, you shall receive power. Ano yung matatanggap mo? Power. Sabi mo, power! Power! Amen! Power, grabe ang power na to ng banal na spirito. Hindi ordinaryo. It's dunamis power. Alam niyo po alam niyo po kung anong ibig sabihin alam niyo po yung dinamita. Kapag ang dinamita tinapon niyo po, sumasabog, amen, na kaya niyong pasabugin. That's the power of God in our lives. Amen. Sino excited? Excited ako. Pagkausapang power, Holy Spirit, excited po ako. But you shall receive power. Sige po, ilakas natin. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Hallelujah. Kaya ka binibigyan ng kapangyarihan ng Panginoon para ikaw po ay hindi manatiling tahimik, tameme, at nagsasarili o solo mo lang ang buhay mo. The Lord has given you the power to be witnesses. Amen. Hallelujah. What do we have when we receive the Holy Spirit? It's the power to witness. Yung boldness po, it's the absence of fear. Hindi ka natatakot. Hello. Paano, pastora, nandito tayo sa lugar na to? Paano kapag nag-preach ako, nag-share ako, baka i-deport ako, baka mawalan ako ng trabaho, baka ikulong ako. That fear, kapag nasa yung Holy Spirit, there is boldness, the power to witness, at hindi ka matatakot. Amen po ba? Sino natatakot pa? Sino natatakot? Siyempre, ayaw mo itaas ang kamay mo din. Natatakot ka din na itaas ang kamay mo. Pero alam nyo, sa puso ko din, dumating ako sa point noon, nung bago pa lang ako dito, takot na takot ako. Takot na takot ako. Kasi, yun nga, siyempre, we are at a disadvantage, sabi nila. Kasi nandito tayo sa lugar na hindi natin teritoryo. Pero alam nyo, the Lord has been good to us. Kaya alam nyo, God has given us that spirit. At alam nyo, mula nung naintindihan ko bakit tayo pinadala sa Bahrain. Alam mo po ba, kapatid, bakit ka nandito sa Bahrain? Why are you here? Sabi mo sa katabi mo, why are you here? O bakit lalo na yung mga bago lang dito, bakit ka
na sa Bahrain para kumita ng pera para sa pamilya mo, to have a greener pasture. But I believe in my spirit na hindi ka lang nandito just para kumita ng pera. You're not just here for your financial gain or greener pasture. Sabi nila, nandito ka for a purpose. Amen. Ulitin ko, nandito ka for a purpose. Sabi mo sa katabi mo, nandito ka for a purpose. Hallelujah! Nandito ka, may plano ang Diyos sa buhay mo. Amen. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! And alam nyo, kapag nasa iyong kapangyarihan, amen, ng Holy Spirit, you are no longer territorial. Ay, hindi dito lang ako, mga kababayan ko lang, mga kapwa ko lang Pilipino. You become global. Bakit? Hindi lang hanggang Pilipino. Kaya ka nga pinag-abroad ni Lord eh. Marami ng churches sa Pilipino, napakalakas ng, kumbaga, kaya na nila ang Pilipinas. Kaya ka pinag-abroad ni Lord kasi dito ka gagamitin ni Lord sa Bahrain. Amen! Hallelujah! Amen! I'm so excited! Hallelujah! Hindi ka lang pang Pilipino. Amen! Pang international ka pa. Sabi mo sa katabi mo, pang international ka pa. Kasi gagamitin tayo ni Lord. Alam nyo ba, nanonood ako ng mga testimonies ng mga marami po nakakilala sa Panginoon. And kahapon in particular, very specific yung napapakinggan ko na mga Pilipino ang tumulong sa kanila para makakilala sa Panginoon. And I was like, Lord, thank you. You brought us here and we are your instruments para makakilala. Meron po akong katrabaho, South African po siya. Medyo matangas, photographer po namin siya nung nasa kabilang company ako. Ayaw niya sa akin. Kasi po, accountant ako at medyo particular ako sa mga payroll. Ayaw niya sa akin kasi may times na nagkakadiskusyon kami patungkol sa sahod. Tapos, sabi niya ganon, meron po siya naging kaibigan na Pilipinong mag-asawa. And na-reach out po siya, nakakilala po siya sa Panginoon. And there was like a conference ng mga women na dumalo ako dun sa church nila. Nilapitan po niya ako at sabi niya, Benny, sabi niya, I'm really sorry. I was so mean to you, sabi niya sa akin. Niyakap niya ako, now I'm a born-again Christian, sabi niya. And this couple reached out to me. Sila Lloyd at saka yung asawa niya, nasa bandang south na sila eh. For good na sila. And I was just touched and blessed. Kasi sabi ko, salamat Panginoon sa mag-asawang Pilipino na nakaabot dun sa aking dating office mate. Galit siya sa akin, so hindi ko siya maabot. Pero someone was able to reach out at Filipino po sila. Ibang lahi. Sabi ko sa inyo, we are global. Amen. We're international. Mga mag-asawang Pilipino na na-reach out yung aking office mate. At yung office mate ko ngayon is professing Christian. And hindi ko nga alam na masama loob niya sa akin eh. Niyakap na lang niya ako at sabi niya, I'm really sorry. I was so mean to you before. Hindi kita gusto. So, hindi niya ako gusto during the time na ka-office mate ko siya. Taas ng tingin niya sa sarili niya, siyempre, siyempre, siya yung isa sa pambato ng opisina namin. Siya yung professional photographer, photography company yung dati kong trabaho. So parang siya yung pambato. So parang ang taas ng niya, demand siya ng demand. And so when I don't give something na dinidemand niya, galit siya sa akin. So hindi ko alam lahat yun. Nung na-born again na lang siya at nilapitan niya ako at nag-confess na siya sa akin, dun ko na-realize na napakahalaga ng buhay natin mga Pilipino kasi kahit ibang lahi, kayang makakilala sa Panginoon. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Huwag mo mamaliitin ang sarili mo na nahihiya ako kasi Inglesero sila. Merong Kristo sa puso man, you have power. Amen. So yung topic po pala natin is awareness of the Holy Spirit's promptings. Ibig sabihin maging aware po tayo sa pinapagawa ng banal na spirito. Holy Spirit's promptings, minsan hindi mo siya makikita pero mararamdaman mo siya. As you read the Word of God, as you pray, He gives you some instructions, visions
kung anong paraan kanya kakausapin ng Panginoon. Amen. So let's carry on. Matthew 9:37 to 38. Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest." Alam niyo po, ang dami pong harvests. Ang dami pong harvest dito. Kasi ang bansa natin, Christian nation na yan. Ang dami-dami pang church. Kaya na nila yan. Pero tayo na nandito. The harvest is plentiful. Napakadami pong kaluluwa. Amen. Napakadaming kaluluwa na kailangang i-harvest. Pero kakaunti lang po ang workers. At maraming workers na tutulog pa. Kakaunti ang gising sa panahong harvest time na. Kaya po nananalangin tayo that the Lord will send out laborers sa harvest field. Amen. So hindi ako mapakali bilang pastora ninyo na wala po tayong, alam mo yun, wala tayong gagawin. May gagawin tayo. Sabi mo sa katabi mo, may gagawin tayo. May gagawin tayo. Amen. Hallelujah. May gagawin tayo. Because the clock is ticking. Hindi natin alam hanggang kailan ka dito sa Bahrain. Hindi natin alam hanggang kailan ka dito sa Middle East. But that clock is ticking. May gagawin tayo. Hallelujah. And because God brought you to this church, JCSGO, ang pastor nyo po dito, ay pinadala po ako ni Lord dito for this purpose. Don't you know that our name is Jesus Christ Global Outreach? Kasi po hindi lang tayo pang Pilipino, global po tayo. We will be used mightily by God to reach out kahit sa mga hindi po natin kalahi. Amen. Kaya po, kung nandito ka sa JCSGO, hindi nagkamali si Lord na dalhin ka dito. Dinala ka dito para maging harvest worker ng Panginoon, hindi tutulog-tulog at hindi lang basta ordinaryong attend ka lang ng Friday at aalis ka. Something must be done. Maraming trabaho. Amen. Sabi mo sa katabi mo, maraming trabaho. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Alam niyo po ba na ang dito sa awareness of the Holy Spirit's promptings, we have to really communicate with the Holy Spirit. We have to commune, spend time. Sabi mo, spend time. Kung ang mag-asawa po, they have to spend time with each other. Sa mga may asawang nandito, ang mga asawa po nila, taas ang kamay. Mga mag-asawa nandito, ang misis, praise the Lord sa buhay nyo. You can spend time together kasi nandito kayo. Wag naman kayong away ng away. Magkasama nga kayo, away naman kayo ng away. Sasabihin nyo, sana hiwalay na lang kayo geographically. Baka sakaling ma-miss nyo isa't isa. Pero magkasama kayo, you spend time together, quality time, you commune with one another. Pero ang nangyayari, away ng away. Wala dito yon, ano? So, you commune with your wife, with your husband. That's yung pagsasalong buhay. That's commune. Pagko-commune. Pag nagiging close kayo, dapat ganun din po sa presensya ng banal na spirito. So sa mga mag-asawa na wala naman dito ang kanilang asawa, don't commune with another. Commune with your husband or your wife na nasa Pilipinas, kung nasaan man. Make time for your quality time. Kahit video call man lang yan, tawagan man lang. Amen po ba? May mga kausap ba ako dyan? It's a no-no na magkaroon ka ng ibang kakommune nandito ka na malayo, iba ang kakommune mo, iba yung kinakausap mo, iba yung tinatawagan mo. It's a no-no. Amen po ba? Mga may asawa. Commune with the Holy Spirit. Talk to Him every day. So bakit ko in-example ang mga mag-asawa muna? Kasi naiintindihan nyo kapag ano yung intimacy ng mag-asawa. Ganun din po dapat ang gawin po natin. We spend quality time with the Holy Spirit. We have to find time with the Holy Spirit. Talk to Him every day. Talk to the presence of God, the Holy Spirit.
sensitive tayo sa presence niya. Alam niyo, kahit ako nagmamaneho, nasa sasakyan, naramdam ko yung presensya ng Panginoon. It's so heavy. May mga pinapagawa siya sa akin. Naririnig ko na lang, pray for this person. May pinapaalala si Lord sa akin ng mga tao. May pinapakita si Lord na vision sa akin kung ano yung mga dapat kong gawin. Alam niyo, when you are in communication with the Holy Spirit, intimacy with the Holy Spirit, may pinapagawa siya sa'yo. May papagawa siya sa'yo. Amen po ba? So just be sensitive of His presence. Even as I preach right now, He is here. Kinakausap ka niya. Maring iba yung pangungusap ng Holy Spirit kay sister, kay brother, bawat isa sa atin. As you listen, kinakausap kayo ng banal na spirito. You know exactly if He's around. You can feel the difference kapag andyan si Lord sa tabi mo. Ramdam mo. Are you with me? Kasi pag mainit na mainit ang ulo mo, galit na galit ka habang nagmamaneho ka, ano ba naman yan? Ang dami-dami sinasabi, wala yung, hello, you're not having communion with the Holy Spirit kasi yung galit ang pinapairal mo. Hello? Kapag nag-dwell ka sa presensya ng Panginoon, you become empowered to do His will. So, ang gagawin mo kung ano yung pinapagawa niya sa'yo. Amen po ba? Awareness not to sin because He hates sin. Pati kasalanan na gustong-gusto mong gawin, kapag aware ka sa presence ng Panginoon, hindi mo na gagawin. Titigilan mo na yung mga ginagawa mong kasalanan. Are you with me? I cannot change you, but the Holy Spirit can. As I preach, pinipresenta ko lang salita ng Panginoon, pero ang pagbabago ng puso, si Lord lang ang makakagawa. Amen. The conviction of the Holy Spirit. He will convict you para sa mga bagay na maraming kasalanan hindi naman alam ng tao eh. Hindi namin alam kung ano yung kasalanan mo, kapatid. It's you and God nakakakita. Pero alam nyo, when the presence of the Holy Spirit, amen, ay kasama mo, na nare-realize mo, na nagiging aware ka na hindi nakakalugod sa Panginoon ang ginagawa mo. Are you with me? Nandiyan pa ba yung katabi mo? Gising pa ba yung katabi mo? Amen. Because the Holy Spirit can't stand sin. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. I just made, alam nyo, minsan, tinatype ko na, so pinapakita ko na rin kung ano yung outline ko. How to be aware of His promptings. We need to cultivate an intimate relationship through specific spiritual practices such as reading the Bible. Amen. So dapat po, gusto po nating maranasan ng Holy Spirit sa buhay natin. At, Pastora, bakit hindi ko nararanasan? Bakit hindi ako nakakapakinig? Ba't parang ang layo-layo? Eto sikreto. Read your Bible. Sabi mo sa katabi mo, read your Bible. Read your Bible. Nag-umpisa na po talaga kami sa Sitra. Pinabili ko sila ng mga physical Bible. Tama na yung puro telepono ang Bible natin. Mag-physical na tayo. May highlighter pa, may notebook pa. Mag-aral tayo. Nakakahiya kay Lord na tumatanda na tayo ng mga Kristiyano. Hanggang ngayon, hindi pa natin alam ang ating mga Biblia. Tabi-tabi po. Nakukontento na lang tayo sa devotion, our daily bread. One verse tapos. Pwede ba i-enjoy natin ang pagbabasa ng Bible? Pwede ba, alam nyo, assignment nila, 1 week, buong book, hindi na chapter, book by book na kami. Hello. Pero minsan, pag hindi namin natatapos, sige, this week, extend natin. And then we study, we discuss it, and praise the Lord. Alam niyo yan, sarap ng pakiramdam na hindi lang ako habang kinikwento ko, ini-enjoy kong kinikwento yung pangyayari. Sila din, ini-enjoy nila kasi, nabasa ko yun, alam ko yun. Amen po ba? Di ba ang sarap? Praise the Lord. Fast tracking tayo. Wag lang parang pakurot-kurot lang.
fast tracking tayo, magbasa tayo, magbabad tayo sa pagbabasa. Kasi minsan ang babaran natin ay ang mga Korean novela, ang babaran natin ay yung mga binabasa natin ng mga walang kwenta. Minsan ang babaran natin mga pelikula na pinapanood natin, ubos sa oras natin. Minsan sabi ko, bakit ka puyat? Madaling araw na natutulog. Kasi naman kasarapan ng panunood ng mga marathon movies nila. Pero hindi sila nagbabasa ng kanilang Biblia. Patawad po ha, binabago tayo ni Lord. Hindi ko kayo sinisingle out. Kung ikaw man yan, amen. God is changing you from glory to glory. Amen po ba? Bible studies. Huwag mong a-absenan pag Bible study. Umattend ka. Sabi mo sa katabi mo, umattend ka. Umattend ka sa Bible tabi-tabi po sa mga hindi nakaka-attend. Umattend ka. Mahal ka ni Lord. Gusto ka niyang baguhin. Huwag ka nga absent. Pag pina-follow up ka ng care group leader mo, mag-reply ka naman, wag sin mode ka lang. Hindi ito ikabubuti ni pastora o ikabubuti ng care group leader mo. Ikabubuti mo. Amen. Oo, medyo may may diin. Amen. Praying. Minsan, mas madaling mag-pray kaysa magbasa ng Bible. Ang prayer, kakain, magpe-pray ka. Mas madalas ka nagpe-pray. Pero these prayers sometimes are just nakasanayan na. Let's pray like never before. Mag-pray tayo ng yung hindi mo nakasanayan na prayer lang. Pray. Natutuwa nga ako dun sa couple na kasama kong they pray sa kainan, pero kasama ng pagpipray sa kainan, salvation of the nations. O, diba? Kasama, magpipray ka na sa pagkain, Lord, we pray, iligtas mo yung mga tao na mga hindi pa nakakilala sa'yo. O, diba? Kasama sa prayer for the food, parang hindi naman related to. Pero kung nakasanayan mo na, at yun na yung pagkakataon nyo mag-pray, pray pati sa mga salvation ng kaluluwa. The Lord hears your prayers. Amen po ba? Kaya hindi man ako nangingiti at natutuwa ako kasi pati bata tinuruan nung couple na to, si Apple at saka si JP. Pati si Luke, tuturuan siya mag-pray ng pagkain kasama ang salvation ng mga kaluluwa. O diba? Praise the Lord. Bata pa lang natututo na yung bata. Nakikinig na siya, nagiging aware na siya. Amen. Hallelujah. Attending prayer meeting. Minsan dito tayo pumapalya. Pag prayer meeting na, kakaunti na lang ang attendance natin. Hindi po ako nagpaparinig, pero sinasabi ko lang din po na we have the opportunity to attend prayer meetings if you are free on Wednesday night, join us. Pero kahit kaunti po kami, magpapatuloy po kami. Pag may schedule po ako ng prayer meeting, may schedule ako ng Wednesday night, lagi kong kinoconsider, sorry po kasi may prayer meeting kami sa Wednesday. Hindi ko pwede i-commit ang Wednesday ko, pero kapag meeting with pastor, so kailangan kong iiwanan. Pero normally, pag prayer meeting ng Wednesday, I make it a point that this is a priority because a prayerful church is a powerful church. Amen. So, kailangan natin ng prayers. Worshiping, listening to worship songs. Amen. Wag mo nang hayaan na ang mga kanta nakakantahin or pinapatugtog mo ay mga hindi nakakalugod sa Panginoon. Sing songs that gives worship sa Panginoon. You bring heaven here on earth when you worship the Lord. Amen. Yung mga awiting makalangit, yun ang awitin mo, patugtog mo sa iyong sasakyan. Amen. Listening to sound podcast, ang suggestion ko po, kung hindi nyo kilala yung pastor na pinapakinggan nyo, let me know po. Baka mamaya nakikinig na kayo ng preaching na hindi sound doctrine. So, ingat lang po kayo. Kapag may napapakinggan kayo ng mga preachers, tapos hindi nyo kakilala dahil puti or let me know kasi may mga podcast or mga preachings na hindi tayo parehas ng mga pananampalataya. So, para safe kayo, pastor, nakikinig ako dito sa preaching ni pastor na to. What can you say about him? So, I do my research and then I let you know kung ituloy nyo or hindi, wag po, ganon. Kasi ako din, pag hindi ko kakilala, may mga guest tayong pastor dito sa Bahrain, pupunta din po ako sa ating head sa
sa Manila, magme-message ako, Bishop, okay lang po ba? Itong pastor na to ay pupunta sa Bahrain at makikiparticipate ako at eventually baka magturo siya sa church namin. Okay lang po ba? Ito po yung doktrina nila. At so I have to make sure na hindi ako basta-basta kumukuha lang ng mga alam mo yun, kailangan sigurado tayo na yung pinapakinggan natin ay tama po ang kanyang tinuturong pananampalataya. Amen. So yung quiet time, may quiet time ka pa ba, kapatid? May quiet time ba kayo? O puro na lang nakakatulugan mo na lang, wala nang quiet time. Yun yung mga bagay na magbibigay sa'yo ng opportunity para lalo mo pang kilala, mapakinggan ang banal na spirito. Learn to discern His subtle and inner guidance. Bilang inyong pastora po, marami din po ako mga moments na hindi po ako nakinig sa Holy Spirit at napahamak po ako. So marami pong pagkakataon na kinakausap po ako ng Panginoon, ngunit matigas ang aking ulo. Amen. Alam mo yun, no, I will do my own thing. Eto, bara-barabay ako, sige na lang ng sige. So I learned the hard way. Marami po akong nagawang bagay sa buhay ko na hindi nakakalugod kay Lord because I did not heed the guidance. I did not hear the promptings of the Holy Spirit. Kaya po tinuturuan ko kayo to save you from other damages. Kasi kung ikaw lang nasusunod sa buhay mo, sa diskarte mo, maraming mangyayaring hindi nakakalugod sa Panginoon. We ended up umiiyak ka, lagi kang nadudurog, lagi kang failure. Bakit? Kasi may tinig pero hindi mo pinapakinggan. Amen po ba? John 14 Verse 26, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Praise the Lord. Ang Panginoon, sinabi niya to na, but the Helper, sino ang Helper? Holy Spirit, whom the Father will send in my name, sabi ni Jesus, He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Amen. So, ang karunungan natin nagmumula sa banal na Espiritu. Amen. Tuturuan ka niya kung ano yung mga dapat mong gawin sa buhay, mga tamang diskarte sa buhay. Amen. And kapag nakakalimot ka, bigla na lang on your moment na talaga namang kailangan mo, bigla na lang mareremind ka dun sa mga verses na mga napagbulay-bulayan mo, mga nabasa mo. Pero tanong, pag hindi ka nagbabasa, paano na lang? Amen. Hindi ka nagbabasa, di wala kang mareremember. Amen po ba? Kaya kailangan may nababasa ka. Kasi sa mga critical na part ng buhay mo, bigla na lang i-remind ni Lord itong mga bagay na to. Amen. So, glory to God. 1 Corinthians 2 verse 12. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that He might know the things that have been freely given to us by God. Amen. Hallelujah. Hindi po espiritu ng mundong ito ang natanggap natin, kundi ang espiritu na nagmumula sa Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Pasalamatan natin ang Panginoon. Thank you, Lord God, for your Spirit. Hallelujah. Salamat, Panginoon, hindi sa espiritu ng mundong ito, kundi espiritu na nagmumula sa iyong binigay mo sa amin. Amen. But the Spirit who is from God, that we might know the things that have been freely given to us by God. Alam niyo po ba na napakadami pong binigay ng Panginoon sa atin? Hallelujah. Kanina sabi ko power, binigyan tayo ng power. Meron pang regalo, may mga fruit of the Spirit. Love. Hindi ka dapat madaling magalit. Dapat mapuno ka ng pag-ibig ng Diyos. Love, joy, sabi mo joy, kagalakan, amen, hallelujah, praise the Lord. Kapag ka malungkutin, alam mo na, sabi mo, ipaalala mo yung fruit of the Spirit, love, joy, peace, kapayapaan. In the midst of kaguluhan, may kapayapaan. Love, joy, peace, patience, amen, hallelujah. And siyam po yun. Patience, goodness. Diretso niya na yun. Ang dulo, self-control. Yung mga magagalitin. Hello. Kapag nasa iyo ang Holy Spirit,
Amen. Hindi ka na magagalitin. Amen. You can control yourself. Hindi ko mapigilan, pastora. I'm blurting. Bigla na lang. Talaga namang galit na galit. Hello. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung talaga namang sumasabog. May anger management dyan, na kapag galit talaga. Hindi niya napipigilan ng sarili niya. Nakakapanuntok, hello, na may mga physical, Holy Spirit. Commune with the Holy Spirit and makikita mo sarili mo na babaguhin ka ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Galatians 5:16, I say then, walk in the Spirit and you will not fulfill the lust of the flesh. Listen to me carefully. When you walk in the Spirit, you will not gratify the lust of the flesh. Ano man yung mga makamundo, ano man yung mga indulgence ng katawan na to, kapag ikaw ay lumalakad sa Espiritu, hindi mo na gagawin ang mga to. Amen. Tabi-tabi po, kung ikaw po hindi mo pa napaglalabanan ng mga bisyo sa iyong katawan, walk in the Spirit and you will not gratify the lust of the flesh. Hindi lang sa lalaki to, pati babae. Masusupil mo yung lust of the flesh, the pride of life, the lust of the eyes, kapag ikaw ay lumalakad sa Espiritu. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The reason why we are like the Israelites rounding in the wilderness is due to stubbornness. God wants us to do something but we never obey. Alam niyo po, sa wilderness, nagpaikot-ikot ang mga Israelitas. Bakit? Matigas ang ulo nila. May pinapagawa si Lord, hindi sila sumusunod. Kaya tumagal pa sila. Supposed to be, saglit lang yung wilderness experience po nila. Pero God is teaching them something. Kaya paikot-ikot sila. And I had the opportunity to visit the Mount Sinai. Nung 3 years ago, nakita ko yung area kung saan sila nag-encamp, ang ganda ng place. I encourage you to have that opportunity to visit the Mount Sinai hanggat bukas pa kasi i-close nila yon. Ngayon, nandun ang mga pastor ngayon from Bahrain, 3 from Bahrain ang nasa Mount Sinai expedition. 3 days po sila doon. And we had the opportunity to see the area kung saan nagpaikot-ikot ang mga Israelita ng ilang taon kasi sa katigasan ng ulo, ayaw nilang sumunod sa pinapagawa ng Panginoon. Andiyan gumawa pa sila nung si Moses ay nasa bundok ng Mount Sinai, nakikipag-usap kay Lord, binigyan siya ng tablet of stone, yung 10 commandments. Yung mga tao naman, hindi na babalik si Moses, gumawa na tayo ng sarili nating Diyos-Diyosan. They put their mga ginto nila, tapos they made a golden calf. Pumunta rin po kami dun sa golden calf altar, kung saan nag-offer po sila dun sa golden calf. So, alam niyo yung mga Israelitas, matigas ang ulo nila. Ayaw nilang antayin si Moses na bababa siya sa bundok ng Sinai at nakikipag-usap pa sa Panginoon. Naiinip na sila, gumawa sila ng sarili nilang Diyos-Diyosan. Are you with me? And that itself ay nadurog ang puso ni Moses. Kaya pagkita niya, pagdating niya, dala-dala niya yung tablet of stones, binagsak niya. Bakit? Kasi it was a surprise for him na sila ay nagwo-worship ng isang pagan God. Ang wino-worship nila, yung Diyos pa din, pinanggalingan nila. They came from Egypt, lumabas sila, pero pagdating nila, nag-create na naman sila ng image na sasambahin daw nila. And alam niyo yun, stubbornness. Hello? Kaya nagpaikot-ikot sila sa kanilang wilderness. Ikaw kapatid, kung hindi ka nakikinig sa Holy Spirit, you will be going around and around in your wilderness experience at sasabihin mo, Pastora, hindi ko na alam ang gagawin ko. Ba't ganun ang sitwasyon ko? Walang nangyayaring pagbabago, paulit-ulit. Go back. Read your Bible. Pray. Hear God. Being aware sa presensya ng Panginoon. Makinig ka, may mga pinapagawa si Lord sa'yo. May mga pinapaalis si Lord sa buhay mo. Mga bagay na hindi nakakalugod sa Kanya. May mga pinapaalis si Lord sa'yo. Mga relationships na hindi nakakalugod sa Panginoon. Listen to Him.
Many marriages could have been saved if the couple just listened to the promptings of the Holy Spirit. Maraming mga relationship, mag-asawa, immaturely naghiwalay. Bakit? Kasi hindi sila nakikinig sa banal na spirito. Alam niyo po sa amin po mga pastor na nagkakasal or nag-officiate ng marriage, masakit sa amin kapag yung in-officiate namin ay hindi nagpo-progress ang kanilang relationship at nasisira. It breaks our heart because we were there with you, we counseled you, may pre-marital counseling, tapos hindi hello? Kasi hindi nyo wini-yield yung inyong sarili sa Holy Spirit. Amen po ba? So mga married couples, ang kailangan nyo ang Holy Spirit. Kailangan nyo paigtingin yung relationship nyo sa Holy Spirit. Most of the time, what He asked us to do doesn't make sense. But when we obey, God will unlock doors. We will operate with boldness. Hallelujah. Maraming beses, yung pinapagawa ni Lord, it doesn't make sense. Parang, hindi naman, ano to pinapagawa ng Holy Spirit? Parang, hindi ko naiintindihan, pero sumunod ka lang. And the Lord will unlock doors. Hindi mo maintindihan, pero may ginagawa ang Panginoon. At sasabi mo, kaya pala, yun ang pinagawa ni Lord sa akin. Wala kang dapat ikatakot, kasama mo ang Diyos. Amen. Wala kang dapat ikatakot, sasamahan ka ng Panginoon. He is Emmanuel, God with us. Amen po ba? Tignan mo nga yung katabi mo, magko-close na po tayo. Magko-close na po. We're closing. Amen. Malapit na. Konti na lang. Amen. Hallelujah. Romans 8:31-39. Ready, read po. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Who shall bring a charge against God's elect? It is God who justifies. Amen. So, kapag si Lord is for us, sino ang pwedeng lumaban sa atin? Kahit may mga tao pang na lumalaban sa atin, the Lord is with us. Amen? Niligtas nga po niya tayo. He did not spare Jesus Christ. Amen? But He delivered us all. Amen? Yung mga iba pang pangangailangan mo, kayang ibigay ng Panginoon. Kayang ibigay ni Lord. Amen? Hallelujah! Thank you, Jesus. Hallelujah! Who shall bring a charge against God's elect? It is God who justifies. Alam nyo, if God kasama natin, yun lang ang masasabi ko sa inyong assurance. Si Lord, sasamahan ka niya, even sa hilahil ng buhay mo. Who is He who condemns? It is Christ who died and furthermore is also risen, who is even at the right hand of God, who also makes intercession for us. Amen. Alam nyo, kung sabihin nyo, hindi ko kaya, hindi ko mapagtagumpayan, ang Panginoong Jesucristo nag-i-intercede para sa'yo. He is interceding for you. Do your part, may nag-i-intercede sa'yo. Amen. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? As it is written, for your sake we are killed all day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Alam nyo, walang pwedeng magpahiwalay sa atin sa presensya ng Panginoon. Alam nyo, when we preach the gospel, wag kang natatakot. Ito lang masasabi ko sa inyo, wag po tayong natatakot. Just share the love of Christ. Hindi tayo nagko-convert ng mga tao, but we share Jesus in a friendly way. Halimbawa, nag-share ka about Jesus. Pag tinanong nila, ay, anong relihiyon mo? Ay, Christian po ako and I love Jesus so much because Jesus changed my life, because Jesus healed me, because Jesus, siya yung pag-asa ko noong mga panahong walang-wala ako. Siya yung tinawagan ko. At when you just share that kind of story, hindi nyo makailangan silang ikukumbinsi eh. But you just share your story. When you share your story, powerful yon. Matutulog sila, hindi sila mapakali. Bakit yung ikinuwento nung isang kaibigan ko, katrabaho ko, yung na-meet ko lang kahit sa grocery store, na-meet ko lang siya, pero sinasabi niya about Jesus. Hindi sila mapakali.
Hello. And they experience the visitation of Jesus in their dreams. We just have to be open. Share lang natin ang kwento natin. Hindi tayo nagkukumbinsi or nagko-convert sa kanila, but we are sharing the love of Jesus to them, and God does His work. Amen. So wag tayong matatakot. Ano man ang mangyari, persecution, natatakot ka na baka pagka nagsalita ka about Jesus, huhulihin ka at kahit anong mangyari. Sabing ganun dito, nakedness or peril or sword, to the point na, what if, paano pagpugutan kami ng ulo? May mga bansa na kapag Kristiyano, pinupugutan ng ulo. Pero alam nyo, willing sila dahil alam nila na ang pinaglilingkuran nila ay tunay na Diyos. Ikaw kapatid, gaano ka katapang, gaano ka kabold, gaano ka hindi natatakot, i-proclaim ang salita ng Panginoon sa lugar kung saan naroroon tayo. Gaano ka katapang kapatid? You have the power because the Holy Spirit has come upon you. Amen. Hallelujah. This is how we stand as a church. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Huwag po kayong matakot, huwag kayong mahiya. Kasama natin ang Diyos. Amen. Yet in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Yung isang in-interview, hindi ka ba natatakot? Bibitayin ka bukas. Bibitayin po siya because naging Christian po siya. Alam niyo, sabi niya, hindi ako natatakot kasi nauna siyang namatay para sa akin. Such boldness. Hallelujah. And there's power because the Holy Spirit has come upon us. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Are you ready? Church, are you ready? Are you ready to listen sa promptings ng Holy Spirit sa inyo? This week, I encourage you, just read your Bible and hear God. Lord, ano po yung gusto mong gawin ko? And as you read the Bible, the Lord will impress in your heart. Ano yung mga dapat nating gawin bilang mga anak niya dito sa bansang ito? Dito sa kinalalagyan natin. Amen. Tumayo tayong lahat sa presensya ng Panginoon. I used up so much time, but I just want you to know, ito ang mensahe po ng Panginoon sa atin. Makinig tayo sa Holy Spirit. Ano yung pinapagawa niya sa atin? Because the Lord has mandated us, hindi lang basta umawit, dumalo sa church, awitan ng Panginoon, and tapos na. We're here because we are commissioned by God. Tayo po ay nasa hukbong sandatahan ng Diyos. He is the captain of the host. Ikaw ay sundalo ng Diyos. Amen. May gagawin ka. May assignment ka. Sabi mo sa katabi mo, may assignment ka. At ang instruction ng gagaling sa Holy Spirit kung ano yung mga dapat nating gawin. Kanya-kanya po tayo ng talent, abilities, mga ugali. So accordingly, gagamitin tayo ni Lord doon sa wiring ng Panginoon sa atin. If God wired you to be sociable, friendly, gagamitin ni Lord John. God will anoint you to share the gospel through that. I don't know kung ano yung talent and abilities na meron ka, pero makinig ka sa Holy Spirit, paano ka gagamitin ni Lord para mag-share ng gospel. But bottom line, God has called us to share the gospel. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. As I close, the Holy Spirit will lead us to the soul He wants to encounter. Ililid ka niya, kapatid, dun sa kaluluwa na gusto ni Lord i-encounter. Tayo po ang hands and feet ng ating pong Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, we worship you. Are you willing to obey? Are you willing to give your life to Jesus, to
to be His hand and feet para mas marami pang kaluluwa makakilala sa Panginoon. Hallelujah. Yung mga taong kaya nyong makasalamuha, hindi ko sila makakasalamuha. Kaya gagamitin kayo ni Lord sa influence ninyo, in your sphere of influence. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We worship you. We adore you, Lord God. Sa oras pong ito, Panginoon, I've done my part. I shared, Lord God, your heart, Panginoon, para sa amin na nandirito. I shared your heart for this nation na makakilala sa iyo, Panginoon. Lord, have your way. Holy Spirit, katagpuin mo po ang bawat isa. Hallelujah. Oh, Holy Spirit, we thank you. Have your way, Holy Spirit. Kilusin mo ang puso ng bawat isa na naririto. Kausapin mo po sila, Panginoon. That you have given us the boldness, Lord God, to preach the gospel. Boldness means the absence of fear. And you have given us, Lord God, the power to witness. And when we know, Lord God, that you have empowered us, hindi lamang kami mananatili sa aming clan, sa aming culture, sa aming, Lord, kinalalagyan, mga kapwa namin Filipino. But Father, we thank you for the divine enablement that you will give us wisdom para, Lord God, kahit na ibang lahi, gamitin mo kami para marami pang makakilala sa iyo, Panginoon. Lord, we surrender to your will. Hallelujah. Thank you, Jesus. Can we just worship the Lord? Hallelujah. Spirit, touch your church. Let us just ask God to touch us, His church. That God sends revival to each one of us. Na sa panahong anihan, hindi tayo matutulog. Sa panahong anihan, gising ang bawat isa sa atin. We are swinging our sickle. Ibig sabihin yung ating panggapas. We are swinging it and we're ready. Amen. We're ready. This church is ready for the harvest. Lord, I pray, bawat isa sa amin, Panginoon, ihanda mo, Panginoon, for this big job that you have commissioned our church to do. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We need the power of your Holy Spirit to open heaven's door. Lord, we need your grace and mercy. Awitin po natin sa Panginoon. And mercy. We need to pray like never before. Yes, Lord. We need a power of your Holy Spirit to open heaven's door. Spirit, touch your church. Steer the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. 'Cause I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Verse 2. Lord, we humbly come before you. We don't deserve of you what we ask, but we yearn to see your glory. Restore this dying land. Spirit, touch your church. Steer the hearts of men. Revive us, Lord,
your passion once again. 'Cause I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon. Spirit, touch your church. Spirit, touch your church. Stir the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. 'Cause I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for the power that you have given us, oh God. Lord, continue, Lord, to touch us. Continue, Lord God, to stir up, Lord God, our hearts, Lord God. Lord, baguhin mo ang aming mga puso, Panginoon, that we will care, Lord, for people, oh Lord, na hindi pa nakakilala sa'yo, Lord God, and we will bring them to the saving knowledge of our Lord Jesus Christ. Lord, marami pong salamat, Lord God, na sa araw na to may ginawa ka sa aming mga puso. Lord, we just give you back all praises, all glory, all adoration, in Jesus' mighty name. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! At tayo po'y makakaupo sa presensya ng Panginoon. Amen.